Let's go, mga kapatid, to the words of the Lord. Let's read Ephesians chapter 3, verse 20. Ang sabi dito, mga kapatid, now to Him who is able, everybody say able, to do immeasurably more than all we ask or imagine. So this is another version, mga kapatid, that he says, the Bible says, immeasurably more than all we ask or imagine. According to His power that is at work within us, sabi ng Bible, to Him be glory in the church and in the Christ, Jesus, throughout all generations, forever and ever. Amen. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong salita. Bless niyo po yung mga anak at yung lingkod. Busugin niyo kami, Panginoon, na makalangit na pagpapala, higit sa lahat, inyong salita. Makapangyarihan, Panginoon, nagbibigay ng kaligtasan, pag-asa at kalakasan, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, and we give you all the glory and praises. Everybody shout in Jesus' name. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Everybody shout, God is able. Now, I want to preach, mga kapatid, this morning, God is able to do beyond your wildest dreams. Beyond your imagine. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid, God is able. God bless you, may visited. Alam niyo po, mga kapatid, maraming pong mga tao ngayon na gumagawa ng paraan para mahigitan at malamangan lang ang kanilang kapwa. Nagpapaganda, ina-apply na kung ano, yung iba, gumanda, yung iba, lalong pumangit, mga kapatid. Sa sobrang gusto nilang mag-imagine na kamukha nila, mga kapatid, si Catherine, si Liza, nagiging kamukha nila si Pokwang, mga kapatid. Amen. But to do an example, mga kapatid, that we aim high and to have this called wildest dreams, mga kapatid, to reach higher, na ang akala ng iba, mga kapatid, na that these things is worth it or sulit, mga kapatid. Remember na yung tao na pumila ko na unahang nakakuha ng iPhone sa BGC ba yun, mga kapatid? Number 1 siya, tuwang-tuwa siya. Ginawa niya ang lahat, mga kapatid. You see, makikita mo kapag ka talaga ginusto mo, may laging paraan, mga kapatid. Pag talagang ninais mo, wala talagang makakahadlang at makakapigil sa'yo. Ang ginawa niya para maabot yung kanyang wildest dreams and beyond his imagination, tinipid niya ang kanyang pagkain, naghingi siya, mga kapatid ko, ng para lang makakain, makatipid at makaipon ng pera, at maabot niya ang kanya pong wildest dreams to have an iPhone, mga kapatid. Hallelujah. Pero tayo, minsan nakakaligtaan natin na naglingkod tayo ng Diyos, mga kapatid, that with God, all things are possible. Sinabi ng Diyos, mga kapatid, that with man, this is impossible. Sabi ni Jesus in Matthew 19, verse 26, but if Jesus, kung tuminto ang ating dakilang Panginoon, mga kapatid, amen, malaking problema yun. Ngunit sinabi ng ating Panginoon, but with God, all things are possible. With God, all things are possible. Ibig sabihin, meron pa ring limitasyon ang tao, mga kapatid. Meron pa ring limit kung kahit man gaano man tayo kagusto or kanais na maabot yung mga bagay na meron pa rin tayong hangganan at limitasyon. But with God, all things are possible. All the things that we desired wrong, iko-correct ng Diyos, mga kapatid. All the things that we want to achieve, mga kapatid, kaya yan sa tulong at abutin ng ating Panginoon, because the scripture says, God is able to do exceedingly. Everybody say amen. That's why today, makikita natin na karamihan ng mga tao ngayon ay malabo na ang mata. Everybody say malabo ang mata. Dahil din sa mga technology, nakaharap lagi tayo sa computer, mga kapatid. Minsan napiktuhan na ating vision, but I'm talking about not only literal, mga kapatid, but sometimes our vision is weak. Why? We have been affected, mga kapatid, sa mga worldly entertainment, worldly pleasure, and lust na minsan nagiging standard na natin, mga kapatid, na dati hindi mo naman ganyan na ikaw ka-standard na yan, mga kapatid, but ngayon, na-attract na tayo, nagustuhin na natin, mga kapatid. Sabi nga ng D-class natin kanina, amen, worldly pleasure will bring distraction sa atin, that sometimes sunod tayo sa uso, mga kapatid, pero nakakalimutan natin na hindi pala tayo nakakasabay, mas lalo lang tayong nilalayo sa kalooban ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo.
I tell you, your vision now is strong if God is with you, mga kapatid. Wherever your level of expectation, hallelujah, kahit saan ka man ngayon, mga kapatid, anuman ang iyo pong ina-expect ngayon, be assured that God is able to do exceedingly abundantly above all that we could ask or ever think. That is the highest vision, mga kapatid, that the Bible says we can imagine or ask na kayang abutin at gawin niya ng Diyos, mga kapatid. Hindi sinabi doon na mayroon pong limitasyon sa ating Diyos na iyong pinaglingkuran. Hindi sinabi doon na may hangganan ang ating pong dakilang Panginoon. Ang tanging bagay lang na humahad lang sa atin, kung naalala nyo ating preaching last Sunday sermon, mga kapatid, dahil tayo lang mismo ang naglalagay ng hangganan sa ating Panginoon. But with God, all things are possible. But with God, kaya niyang gawin ang lahat, mga kapatid. That's why if we recall, amen, na maraming beses na tayong niligtas at ginawa at provide ng ating dakilang Panginoon. Ilang beses na tayong nilayo ng Diyos sa kapahamakan. Ilang beses na tayo, mga kapatid, amen, provide ng ating Lord sa araw-araw, mga kapatid. But in man, hindi pa rin sapat. Sa atin, hindi pa rin sapat, mga kapatid. Lagi tayong naghahanap ng mga bagay na wala at kulang sa atin, na akala natin ay kulang, mga kapatid, dahil nakikita natin sa iba at ako compare natin sa iba. But I tell you, ang merong malaking pagkukulang sa tao ay hindi yung mga bagay na meron sila sa sakyan, lupa, ari-arian, kayamanan. Ang malaking pagkukulang na meron na advantage ka na wala sila ay ang Diyos na pinaglingkuran mo, mga kapatid. Yan po ay sapat na at dapat nating maintindihan sa ating mga puso't isipan na ang pinaglingkuran mo ng Diyos ay kailanman hindi mababankrupt, kailanman hindi mauubusan, kailanman ay walang hangganan. Kaya kung naniniwala ka na ang Diyos mo ay walang imposible, dapat ilagay mo sa level of expectation na kaya niya gawin lahat ng bagay. Kaya huwag kang tumigil sa mga bagay, mga kapatid, na akala mo, huwag mo hayaan na ang tao magsabi sa iyo. Hayaan mo na pakinggan mo ang salita ng ating Diyos. Dahil ang sabi ng Bible, walang imposible sa Kanya. Kaya gawin lahat ni Jesus. Kaso ang problema, na-defeat lang tayo, mga kapatid, sa mga mobile games. Nadamay na lahat ng iyong pangarap. Nadamay na yung buong araw mo, mga kapatid. Minalas ka, mga kapatid ko, sa mga bagay na ganito. Nadamay na yung buong araw mo, buong week mo, mga kapatid. But I tell you, mga kapatid, if you have this level of expectations na kaya ng Diyos gawin ang lahat. Everybody say, praise the Lord. Now, my point, mga kapatid, and more important, ang pinakamahalaga sa lahat, ang point ng ating dakilang Panginoon sa verse na to, that He is, everybody say, He is entirely capable of accomplishing things far beyond our limited vision. And alam nyo po, ilang beses man tayong tingin natin, mga kapatid, mapanghinaan ng loob. But if you have this mindset or level of expectations, to us, our eyes is limited, our vision is limited. That's why, if you always beholding God, mga kapatid, God will always bring you, elevate you into another level that you will understand things na para sa ating Panginoon, na hindi kayang abutin ng mga technology at ang sariling pag-unawa mo lang, mga kapatid. Why? Dahil minsan umaasa lang tayo sa ating pong mga pansariling pangkakayanan. But if you check the Bible, ask, if you need knowledge, ask God. If you need wisdom, ask God. Hindi madamot at hindi nagdamot ang Diyos sa atin, mga kapatid. Reason why hindi natin natanggap ang pagpapala, because we never asked. Ang pinaghihingi natin, yung mga bagay na gusto natin, iPhone 14, mga bagay na ganito, mga ganyan, mga kapatid. But we forgot to ask the Lord, Lord, this day, give me wisdom and knowledge para hindi ako matempt. Hindi ako mapahamak, Panginoon. Let's read Hebrews chapter 7, verse 24 to 25. Because Jesus lives forever, He has a permanent priesthood. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. An Amplified Version, mga kapatid, verse 25, He is able to save forever.
Nung niligtas ka ng Diyos, hindi lang yan pang isang buwan or 1-year subscription lang, mga kapatid. That in the world, uso yan, merong limit, mga kapatid. But to God, nung niligtas ka niya, nung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi yan 1 year or 10-year subscription, mga kapatid, na ma-expire. He saved you forever. Once you are washed and you are baptized in Jesus' name, ikililigtas ka ng ating Diyos. The only thing na ikaw ay mapapahamak at mawala sa Kanya, dahil sa ating kapabayaan, mga kapatid. Everybody, meaning to say that ang ating dakilang Panginoon, ready na siya. He prepared the place for eternity, mga kapatid, those who come to God. Everybody say amen. Now, pag-usapang salvation, mga kapatid, tandaan natin na hindi lang tayo niligtas ng Diyos para lang tayo makasurvive sa sanlibutang ito. Hindi ka lang inabot ng Panginoon, pinaghirapan at siya at ang kanyang dugo, mga kapatid, at ang sakit na kanyang naranasan para lang makasurvive ka lang sa earth na to. No! Through what? At sabi ng Bible, because of the love of God abound to us, mga kapatid, that He saves us with His own, mga kapatid, hallelujah, na ginawa niyang lahat, amen, for God so loved the world that He gave His life for us as a ransom, mga kapatid, and accomplished for us, and ito ang patunay na kaya ng ating dakilang Panginoon iligtas, hindi lang po isang tao, kundi buong pamilya mo at lahat tayo, mga kapatid. Ang sabi ng Amplified Bible says, Jesus can save us forever, completely, perfectly, for eternity. Everybody say eternity. Ang tao minsan, tayo nakakalimot, mga kapatid, na nilagay ka na ng Diyos na meron kang pagkakataon na maranasan mo ang eternity. Dahil ang alam nyo, mga kapatid, kung sinong naiinggit, mga kapatid, ang demonyo. At kung tatanungin mo na saan ang demonyo, wala sa impyerno. Minsan katabi mo ngayon, mga kapatid. Hindi ko sinasabi yung katabi mo sa upuan. Wala akong sinabi na ganyan. Dahil pag sabi ng Bible, ano sabi ng Bible in Job? Anong trabaho ng demonyo? Pabaakyat, panaog. Walang sinabi ng Bible na si Satanas nandoon sa impyerno. Kaya kung bakit ka natitempt, mga kapatid, huwag kang makumpiyansa na sabihin mo kahit pa nasa simbahan ka, pwede kang matempt, mga kapatid. Kahit saang lugar ka, mga kapatid. Kaya huwag kang magkumpiyansa. Lalo na pag pumunta ka doon sa may mga sumasayaw, mga kapatid. Delikado talaga doon, di ba, Brother Angelo? Nakaraan ng kinento mo, yung sa barkada mo yun. Hindi naman siya yun. Pero ang tanong ko, paano mo nakwento? Joke lang. Kaya huwag tayo magkumpiyansa, mga kapatid, sa ating kaligtasan. Everybody say salvation. That's why if God is ready to save us, not just only for 1 year, mga kapatid, but forever. Yan yung plano ng ating Diyos sa iyo. Kaya napakaswerte mo ngayon na biruin mo, mga kapatid. Ang kailangan lang ng ating Panginoon, manampalataya ka at sumunod ka sa Kanya, mga kapatid, agbabautismo sa pangalan ni Jesus Christ sa tubig sa kapapatawad na iyong kasalanan at makakatanggap ka ng banal na Espiritu Santo. Ikaw, mga kapatid ko, ay meron ng habang buhay na nakaredy. Pero ang kaaway, ang ginagawa niya, mga kapatid, dahil naiinggit siya, dahil yan ang nawala sa Kanya, na hindi na mababalik sa Kanya, mga kapatid. Kaya ginagawa lahat ng kaaway para lang ikaw malito, malinlang at madaya, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Bible, Brother August, pagkaingatan ninyo at mas katakutan ninyo ang makakapagpapatay sa inyong both sa inyong spiritual at yung physical, mga kapatid. Higit sa lahat ang kaligtasan ng Diyos na huwag mong hayaan na maagaw at manakaw, mga kapatid. Dahil ang kaaway, kagawin niya ang lahat. But with God, I want to remind everybody, but with God, all things are possible. Alam natin na maraming tao nag-struggle. Alam natin na maraming tao nahihirapan. But the good news is, hindi ka lang nag-iisa na nahihirapan, Brother Jimmy. Hindi ka lang nag-iisa, Sister, nahihirapan. Sama-sama tayo, mga kapatid. But the more good news is, you serve a God who can do anything na kaya gawin ng Diyos. Ang mga imposible, kaya niya gawin lahat. Because the Bible says, in the world, you have tribulation. But cheer, have of good cheer. Jesus already overcome it. Everybody say amen. Let's move on, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Romans sa verse 6.
Amen. Romans chapter 4, verse 19 to 21, ASV version, he did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old. Or when he considered the barrenness of Sarah, I'm talking about Abraham. No unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able. Everybody say able. To do what he had promised. If you try to check the story of Abraham and Sarah, man, ilang beses na silang pinatunayan ng Diyos, pero minsan nakakalimutan nila na naglilingkod sila sa Diyos na walang imposible, mga kapatid. Kagaya din yan sa iyo ngayon. Di ba sa isang problema lang pagsubok, minsan nakaligtaan mo na may Diyos ka, mga kapatid. Minsan nakalimutan natin, mga kapatid, na mayroong Krisyano pala ako, mayroon pala akong Panginoon. Mas nauna pa tayong lumapit sa Bombay kaysa sa humingi ng tulong sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Nakalimutan na natin na mayroon kang Diyos na kaya niyang gawin lahat, mga kapatid. Mapapatunayan mo lang na walang imposible sa Diyos kapag nasa situation ka na imposible para sa tao, mga kapatid. Kaya kung nais mong masubukan ang kakayanan ng ating dakilang Panginoon, I tell you, matagal na nasubok ang kabutihan at ang kapangyarihan ng ating Panginoon, na kahit man ilang beses kang padapain at paluhurin ng problema at ilang demonyo man humahadlang sa'yo, nandito ka pa rin sa church, pumapalakpak, nagpe-pray, amen, nagpe-praise the Lord. At kahit na ikaw ay makasalanan, nandito ka pa rin dinala ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at kabutihan. Kaya ngayon pa lang, dapat magalak ka na. Yan ang patunay na naglilingkod ka sa Diyos na buhay at totoo at kaya niya gawin lahat. Everybody say, praise the Lord. When childless Abraham was 75 and his barren wife Sarah was 65, God promised them a son. 25 years later, a quarter of century, the promised son Isaac was born to 100-year-old. You see the time, mga kapatid? Pinangako ng ating Panginoon, 75 years old si Abraham and 65 years old si Sarah. Pinanganak at natupad ang pangako ng Diyos. Alam niyo kung ilang taon na si Abraham? 100-year-old Abraham and 90-year-old Sarah. Sometimes, you forgot the promise of God. Ikaw yun at ako. Pero hindi siya, mga kapatid. Yung mga salita na naririnig mo at nababasa mo minsan sa iyong panaginip na pinanaginip sa iyo ng Lord at naririnig mo, mga kapatid, kailanman, ilang taon man ang lumipas, hindi yan makakalimutan ng Diyos, because what God promised, He will perform. That's why when God promised to Abraham and Sarah, if you check the Bible, mga kapatid, yet Abraham had not wavered into unbelief concerning God's promise. Ngunit lumago ang kanyang pananampalataya, mga kapatid. Tines ng ating Panginoon si Abraham, not just only one, but many times. Everybody say many times. For many years, 75, let's say 20 years or almost 20 years, mga kapatid, they waited. Sa atin, sa isang taon pa lang, bagot na tayo, mga kapatid. Ayaw na natin minsan na magsimba kasi ang tagal, mga pastor dyan, ng 10K, ni Palan Cayetano. Hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya nga, di ba ang sabi ng Bible, Brother Rodel, huwag kang tiwala doon sa mga tao. Don't put your confidence and trust in man. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin yung 10K, Brother Jobs. Mabibigo ka lang, mamatay ka na lang sa gutom, hindi ka talaga makaasa sa tao, mga kapatid. But with God, all things are possible, mga kapatid. Kaya na ating gawin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya pagkatiwalaan mo siya ng buong puso, mahalin mo siya ng buong puso, mga kapatid, kung nasa kalagayan ka ngayon na mababa, huwag kang umalis sa kalagayan mo, di porket mahirap yan, ay hindi wala ka sa kalooban ng Diyos. Sometimes God put you in the level, mga kapatid, na mababa para hindi dahil hindi ka niya iniibig, kundi tinuturuan lang tayo ng Diyos, mga kapatid, na magkaroon ng patience. Everybody say patience. Lalo na sa restaurant, gutom na gutom ka na, Joseph Santa Maria. Whew! Hallelujah. Diyos por santo.
Talagang hirap na niya, lalo pagka ang tao gutom na mga kapatid, hindi ka nag-almusal, nagkape ka lang, tapos pagdating ng mga alas 11, ano na yan? Pagdating pa ng alas 12, nagantay ka pa ng pila sa labas mga kapatid. Tapos nakikita mo, naghungit na, nagsubo na. Parang bawat subo nila, nararamdaman mo rin. Nung malapit ka na, pangatlo ka na sa upuan mga kapatid ko, may senior citizen na sumingit kasi priority. Priority. Okay lang sana kung isa lang, kaso 5 din sila. Sir, okay lang po ba, sir, na ikaw ngayon, anong sasabihin mo mga kapatid? Okay na lang. Wala ka na magawa eh. Di ngayon, nakaupo na doon mga kapatid, another na naman. Sir, okay lang, another 15 minutes. Hallelujah. Praise the Lord. Yung pinakaayaw ng tao, yung mag-wait tayo mga kapatid. Sa pangako ng ating dakilang Panginoon. I tell you, merong bang promise ng ating Panginoon sa atin? Yes. May promise ng ating dakilang Panginoon. Abraham remained fully convinced that God was able to do what He had promised. For how many years that God tested Abraham? If you check the Bible, talagang mababasa mo doon, God test Abraham. Hindi lahat ng pagsubok mo ay galing sa demonyo. May mga pagsubok din na binigay ng Diyos. Pinagkaloob ng Diyos. Kaya sabi ng Tagalog na awit, kinanta natin, Sir Jen, salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na pinahintulutan mo. Pero pupurihin pa rin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating awit. Kaya if you matagal ka na nag-aantay sa promise mga kapatid, sobrang tagal na ba ng answered prayer ng promotion mo? Sobrang tagal na ba na mangligaw siya sa'yo? Sobrang tagal na ba ng sahod na mga kapatid na petsa de peligro na ating dinalagay? Naubos na yung bigas dun sa kaban mga kapatid at paningin mo sa daga, fried chicken na tumatakbo. Yung gutom na gutom ka na pero wala ka pang pera. At kaping-kape ka na, pero pag angat mo sa termos, ang gaan. Sabihin mo agad, #sarap mag-backslide. Gigil na gigil ka na mga kapatid ko, hallelujah. Sarap ng kain mo mga kapatid, dahil yun yung ano mo, gutom na gutom ka na, biglang may kumatok, naningil naman ngayon mga kapatid. Minsan tumatiming din minsan ang mga Shopee, kung kailan wala kang pera, dumadating. In-expect mong delivery date, hindi dumating, may pera ka. Ngayon, nagastos mo, nung kinabukasan, wala ka number, dumating! Ngayon, call a friend ka tuloy, friend, may Gcash ka, friend. Ganon ginagawa natin, mga kapatid. Dahil ang tao talagang, tanggapin nyo na. Nasa tayo, mga kapatid, realidad. Pero wag nating kakalimutan, ang sabi ng Bible, if you check the Bible mga kapatid, meron nangangailangan ng kagalingan and also a blind man, sabi ng Bible. Matthew chapter 9 verse 28 to 30, he did not weaken in faith when he considered his own body, which was, ayaw na pala nag-next, so akala ko. Ayaw mag-next. Sabi ng Matthew 9 verse 28 to 30, when he had gone indoors, the 2 blind men came to him, and he asked them, do you believe that I am able to do this? Kasi minsan nakalimutan natin, hingi tayo ng hingi kay Lord, nakalimutan natin, puro lang tayo hingi, basta alam natin, manghingi, darating yan. Meron din tanong ang Diyos sa'yo, naninampalataya ka ba? Kasi depende yan sa inihingi mo mga kapatid. Sigurado ka bang meron kang paniniwala at pananalig sa ating Diyos, mga kapatid? When these 2 blind men asked the Lord, mga kapatid, nagtanong din ang ating Panginoon, do you believe that I am able to do this? Ano ang sagot? Replied nung bulag, yes, Lord. They replied. Then he touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. And their sight was restored. Ibig sabihin, wala nang delay, wala nang kuskus balungos. Right away, kung pagsabi ng mga bulag, I believe, yes Lord. Naniwala at nanampalataya kay sila, sabi ng Diyos, according to your faith, ngayon din kagaling ka. Anong point doon, Pastor John? Depende yan sa level of your expectations, mga kapatid. Sometimes, nagiging seryoso tayo sa panalangin doon na sa pinaka-seryoso ding problema sa ating buhay. Hello?
My Lord, have mercy. Minsan, hindi tayo magigising sa mga, alam niyo yun, mga problema lang na maliit lang, mga kapatid. Minsan, nilalagay tayo ng Diyos na talagang mapupukaw po ang ating pananampalataya. Na kumbaga, magigising ka at ilalayo ka sa comfort zone mo, mga kapatid. At gagawin mo ang lahat. Lord, gawin mo, maniniwala ako sa iyo, Panginoon. Gawin mo ang lahat, Panginoon. Minsan, nilalagay tayo sa level na yun, mga kapatid, dahil gusto ng Diyos at tinuturuan ng tayo na muli magtiwala sa ating dakilang Panginoon. Minsan nakalimutan na natin sa sobrang kaayahay at wala tayong ginagawa. Nakalimutan mo na merong kang kaligtasan na kailangan mong pangalagaan. Everybody say amen. That's why his only question, mga kapatid, to this blind man was, do you believe that I am able? You see, mga kapatid, marami mang amazing progress sa modern medicine. There are numerous cases of blindness that are incurable by kahit pa sinong pinaka-expert na doktor. Gawin ang lahat ng effort. Jesus had no medical training. But Jesus, his vocation, ang tanging ginawa lang ng ating Panginoon, yung training niya is yung pagkakarpentero, mga kapatid. Pero bilang Diyos, mga kapatid, tandaan natin, He has all power. Jesus has all power. He is capable. He is omnipotent. He is all power, mga kapatid. That's why ang tanging tanong lang ng ating Diyos sa itong dalawang bulag, naniniwala ka ba? Sabihin mo sa sarili mo, naniniwala ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, naniniwala ka ba? Gutom nga lang, nakalimutan mo na yung Panginoon eh. Do you believe? Everybody say, I believe. I believe. Everybody say, God is able. God is able. Ngayon, nakikisakay ka pa lang, but someday, ikaw na ang magpapasakay. Everybody say, God is able. Kasama ang pananampalataya mo, mga kapatid, gagawin i-provide ng Lord. Huwag ka lang mainggit, mga kapatid, na naging cause na tuloy na nagiging bitter ka na ngayon, mga kapatid. Amen. Hayaan mo lang na pumuti siya ngayon. Darating din ang araw, kukulubot din yan. Ma-expire din yan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Yung mga inintindi mong mga labahan, hayaan mo silang maglaba sa sarili nila. Yung mga problema mo ngayon, mga kapatid, amen, bayarin sa tubig, bayarin sa kuryente, bayarin sa bahay, pagkain, mga kapatid, pagkain ng anak mo, lahat ng yan, mga kapatid ko, huwag mo masyadong isipin dahil alam natin na meron tayong Diyos sa pinaglingkuran, mga kapatid. Dahil ang tanging question lang ng ating Panginoon, do you believe? Wala nang iba, mga kapatid. Everybody say amen. That's why they replied, yes, Lord. Sa pagkakataon nito, mga kapatid, itong bulag na ito, they believe Jesus healing na kayang pagalingin ng ating Panginoong Hesus. And I tell you, ikaw din ngayon kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 11 verse 19. He considered that God was able even to raise him from the dead, from which figuratively speaking, he did receive him back. Now, the biblical story of Abraham, mga kapatid, is, alam natin na yung anak niya na binigay din ng Diyos, meron ding test, the greatest test of Abraham. Nung inas ng ating Panginoon, hiningi ng ating Panginoon si Isaac, mga kapatid. Biruin mo yun, ibinigay mo, Lord, ng inantay ko ng ilang taon, tapos kukunin mo lang din. Iaalay. Pinagpipray namin, sinampalatayanan namin, pero at the end of the day, kukunin mo rin din pala, Panginoon. Everybody say amen. Now, Isaac's life was taken and Abraham steadfastly believed that God was able to raise him from the dead. Alam niyo kung bakit nangyari yun kay Abraham, mga kapatid? Alam niyo po, hindi ka itetest ng ating Panginoon kung hindi alam ng Lord yung background mo. No sir, no ma'am. Hindi po kulang sa pag-iisip ang Panginoon para bigyan ka ng pagsubok na ikamamatay mo at oh my Lord. Alam mo, problema tayo lang medyo ma-emotional. Problemado ako. Lahat naman tayo may problema eh.
Pero baliktarin mo ang expectations mo. Grabe ang tiwala ng Diyos, kaya niya ito binigay sa atin. Kaya sabi ko kay Nanay Sita, kay Brother Jimmy, ibig sabihin na sa katigasan ng ulo ng anak mo, wala naman tayong pangalan na binanggit. Talagang tines ka ng Panginoon. Grabe yung pagtiwala ng Diyos sa iyo, Nay. At kay Brother Jimmy, kaya palitan natin yung pag-alala at pag-ano pang pinapangamba sa pagpupuri sa ating Panginoon. Doon kami sa araw nila, sa bahay nila, nagpipray kami, nagkakantahan kami, mga kapatid, hallelujah, na gumaling ang anak niya. Thank God, gumaling. Ngayon, ang pre-request naman ni Nanay Sita, Pastor, hindi ko na makita si Jacob. Kasi naglalakwasan na, gumaling na. Ano na naman ang next prayer natin ay? Hallelujah. Time na ako tuloy, mga kapatid. Give me 10 minutes. That's why, kung magpapalupig ka, magpapatalo ka, mga kapatid, sa alalahanin at problema, I tell you, marami pang darating. But if you have the level of expectation na hindi ka pababayaan ng Diyos, then hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung meron kang level of expectation na kaya kong pagalingin ng Diyos, then papagalingin ka ng ating Panginoon. Magdidepende lang yan sa iyo pong ekspektasyon. Kung ang Diyos ay mataas pa at higit sa iyong inaalala at iniisip, gagawin ng ating Panginoon, depende din sa iyong pananampalataya, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. That's why if you believe that God is able, mga kapatid, to heal you and to bless you, dapat ikaw magkaroon ka rin ng expectations ni minsan man may mga turo, hallelujah, na huwag kang masyadong umasa sa tao yun, kapatid. Pero pag sa Diyos, ibigay mo ang iyong tiwala, ibigay mo ang iyong pananampalataya. Amen. Dahil ang Diyos, pag iyong sinasampalatayanan, hindi kanya bibiguin, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Another scenario, mga kapatid, itong prophetically symbolic of what God the Father, nung naalala natin, mga kapatid, nung binuhay, paano nangyari yon na pumayag sa Abraham? Dahil ang background na Abraham, mga kapatid, bago pa lang siya tinawag ng Diyos, nagsasamba na siya sa Diyos-Diyosan. Alam niya na, alam na ng Lord ng background na Abraham. Kaya si Abraham, ang mindset niya, Brother Rico, okay lang sa kanya kasi meron siyang pananampalataya na kayang buhayin ng Diyos. Buhayin ng Diyos ang kanyang anak, mga kapatid. That's why, when Abraham remembered, mga kapatid, hindi dahil sa mga bagay lang na ginawa ng ating Panginoon. That's why, every test and every problems, pagkatiwalaan mo lang ang Lord, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, di ba, manampalataya kayo, mga kapatid. Hindi sinabi ng ating Panginoon, base sa inyong feelings, base lang sa inyong pakiramdam, base lang sa panahon o weather o ulan o hindi, mga kapatid. But in faith that in bad times and in good times, have faith in God, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, trust the Lord with all your heart. Ibig sabihin, sa bad times man, sa kahit man pinakamatinding pagsubok mo, pagkatiwalaan mo pa rin ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, pagkatiwalaan mo lang siya, din ibibigay ng Diyos, mga kapatid. I-perform niya kung anong pangako niya, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Daniel chapter 3 verse 17. Let's read chapter 3 verse 17 to 20. If we are thrown into blazing furnace, another example, Daniel, mga kapatid, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your majesty hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Ang tindi ng pananalig nila Daniel dito, mga kapatid. Ay, the three Hebrews men, mga kapatid. Sa story ng Daniel, if you check up Shadrach, Meshach, and Abednego, grabe yung paniniwala nila sa ating dakilang Panginoon na kahit man hindi kami iligtas ng Diyos namin, mananatili pa rin kaming hindi magsamba sa gawang tao na Diyos-Diyosan na yan. You see, the young Hebrew captive, Shadrach, Meshach, and Abednego, ginawa nila lahat, mga kapatid, mag-refuse ng... Ang ganda nung point ni Teacher Leia kanina sa D-class, mga kapatid. Kahit man promotion yan,
Kahit man malaking inoffer yan sa iyo. Pero kung alam mo na maglalayo sa presensya ng Diyos, automatic decline. Dahil tao lang yan ang nag-promote sa iyo. Antayin mo pag ang Diyos ang mag-promote sa iyo, mga kapatid. Kahit ang kaaway mo kaya niyang gamitin para pagpalain ka. Ang uwak kayang ginamit ng Diyos para i-provide ang pagkain ng kanyang pong lingkod. How much more na ikaw din, mga kapatid. Maraming inoffer sa iyo ang mga sanlibutan na akala natin minsan ito ay answered prayer. Kailangan natin mag-ingat. Baka ang kapalit niyan, mga kapatid, ay ang kaligtasan at ang presensya ng Diyos. Kaya ating panghawakan maigi ang ating pong kaligtasan, mga kapatid. At mag-ingat tayo because time will come when God promote you into level according to your expectation and faith, mga kapatid. Walang makakapigil sa iyong pagpapala. Walang makakapigil sa iyong kantipala. Why? Dahil kayang utusan ng Diyos ang pagpapala para pumunta sa iyo. Hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo at sa mga susunod pa na generation mo. Kaya huwag kang basta-basta magpalinlang, mga kapatid. When King offered Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kapatid, na merong ganito, ganyan, and even Daniel, sumunod ka lang, Daniel, meron kang posisyon. No. Mananatili akong maglingkod sa Diyos na kilala ko. That's why Daniel refused, Shadrach, Meshach, and Abednego refused, mga kapatid. And what happened is, God turned the table around. Hindi mo alam, baka ikaw lang inaantay para po mabaliktad ang situations mo ngayon. Ang question is, may ginawa ka ba upang yung problema mo, yung paghihirap mo, pag-alala mo, anumang bagay na yan, upang mabaliktad, mga kapatid, ang situations. Ang akala kasi natin, nahayaan lang natin na magkaroon lang tayo ng problema na ganito. But I tell you, kung gagawin mo kasama ang pananampalataya mo, mga kapatid, magpe-pray tayo, magpe-praise at magpupuri ako sa ating Panginoon. I tell you, sa huling kapanahunan, mga kapatid, hindi lang mag-a-appoint ang ating Panginoon. Amen. But if you check the Bible, they appointed singers and musicians, mga kapatid. Hallelujah. Ganun kahalaga ang iyo pong pag-aawit at pagtutugtog. At gayon din ang ministry natin, mga kapatid. Gayon din sa inyong mga bahay, kahit man wala kang instrumento, aawit tayo sa ating Panginoon. Magpe-pray tayo sa ating Panginoon. Baka yun na lang ang kulang, mga kapatid, para ikaw i-promote ng ating Diyos at ilagay sa level, mga kapatid, na kung saan hindi ka na kayang abutin ng mga kaaway, hindi ka kayang abutin ng mga problema, mga kapatid, dahil ikaw ay nilagay ng Diyos sa itaas na kung saan hindi kayang abutin ng sinuman. Everybody say praise the Lord. Fast forward, mga kapatid, 2 Timothy chapter 1 verse 11 to 12. And of this gospel I was appointed a herald, an apostle, and a teacher. That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed. Ganun kaganda, mga kapatid, if you know God. I know whom I have believed, and I'm convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Wow. You say God is able to guard. Everybody say guard. Kung ano man ang pinagkitiwala mo sa Diyos, buhay mo, career mo, family mo, your service to Him, your spiritual walk, whatever it may be, mga kapatid, surrender yourself, body, soul, and spirit to God and His will for your life. And pag ginawa mo yan, mga kapatid ko, then the ultimate fulfillment and the greatest security na hindi mo mahahanap sa sanlibutan. We are never more secure than being directly in full surrender to the Lord's will and plans for us and our loved ones, mga kapatid. Hindi yung insurance, hindi yung anumang, kahit man bumili ka ng armored car, mga kapatid, ang reality, mamamatay at wala pa rin makakaproteksyon sa iyo. But if you trust God with all, mga kapatid, amen, kasama ang buong puso mo at buhay mo, kaya kang proteksyonan ng ating dakilang Panginoon. Why? Because God is able to guard you, to keep you walking with Him, to give you meaningful service opportunities for Him. No devil is strong enough to separate you from God and for God and their perfect plan for your life. Anumang klase na kinumit mo sa ating Panginoon, you must put your faith, mga kapatid, and have faith that He is able to guard, to do exceedingly. Hebrews chapter 4 verse 15.
And chapter 2, verse 18, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are. Yet he did not sin. Chapter 2, 18, because he himself suffered, he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Lahat ng tao, mga kapatid, lahat tayo is subject to temptation. Everybody say temptation. Lahat tayo, mga kapatid, kahit sino mang tao makapangyarihan, walang makakatakas sa temptation, mga kapatid. Sabihin mo, ay, hindi na yan natitempt si Brother August. Yan na nga lang inaantay ng, para mag-rapture eh. Siya ang basihan para may rapture o wala. I tell you, natitempt pa rin yan si Brother August, mga kapatid. Kahit sino pa yan, mga kapatid, lahat tayo, we are subject to temptation, mga kapatid. But temptation alone, I tell you, pagka nag-respond ka sa temptation, mga kapatid, even Jesus Christ Himself was tempted in every way, katulad sa iyo. Lahat. Kung anong naranasan mo, ikaw ay ganito, ganyan. Because Jesus was fully man. Ibig sabihin, mga kapatid, naranasan niya rin mag-tempt. Hallelujah. When tempted, we must resist and get victory, mga kapatid. The Apostle James describes the process of temptation that leads to sin. Each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire is conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. According to James chapter 1, verse 14 to 15. Kapag dumating ang temptation at tumama sa iyo, mga kapatid, everybody say temptation. Ang susi lang yan, don't dwell on. Amen. Don't dwell on. Don't dwell on. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na, tatep ako, pastor. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin umalis. Gusto mo eh. Yung mga demonyo talaga, mga panuway. Man. Pero hanggang ngayon, yung pa rin, 5 taon na, yung pa rin ang problema mo, mga kapatid. Kasi hindi ka umaalis eh. Instead of resist the devil, welcome to this place. Imbes na ikaw ang lalayo, mga kapatid, nanatili ka tuloy. Hanggang sa hinahanap mo na, mga kapatid. Kaya yung pakunti-kunti, palit-lit, lalaki yan. Sabi ng James. Lalaki yan hanggang sa magbunga ng kamatayan, mga kapatid. Kaya wag mo hayaan na manatili ka dyan, mga kapatid. Kaya ang sabi, ang ginawa ni Joseph, tumakbo siya. Everybody say amen. Dahil kahit gaano ka pa sabi nga na Sister Leia, kahit gaano ka pa ka-faithful na tao, lalaki o babae, pag tinempt ka, naku, wala pa namang temptation na hindi ka talaga matempt, mga kapatid. Alangan naman, si Angelo Balos, bibigyan siya ng mga pipitsugin lang. Madidemote ang rank ng demonyo doon. Siyempre, bigyan siya ng mga alalay sa soberano. Yung hindi na mapag-isip ng second, parang hindi ka na makakaisip ba ng hindi. Yes na agad, bless this food, Lord. Ganun na agad si Angelo. Labod, ray walay. White ray, way labod. Ang ilo, no? Pero may pastor, kung totoong story, nakalimutan ko, Brother Mike. Tinempt yung pastor, sinarado yung pintuan, biglang nagubad agad, mga kapatid. Tumakbo yung pastor sa bintana. Kahit na magkapilay-pilay siya. Sabi ng pastor, kung hindi ka lang ngungu. Ewan ko na kung totoong story yun, mga kapatid. Pero I tell you, totoo yung sabi ng teacher natin kanina. Kahit pag-ano ka pa ka-faithful, basta mag-dwell ka sa temptation, wala. Wow. Kahit mag-fasting ka pa ng 40 days, basta mag-dwell ka sa temptation. Ang sabi, ang ginawa ni Jesus, niresist niya ang kaaway. Pinalalahanan niya yung demonyo. Hoy, demonyo! Manahimik ka nga. Mambihira ka, tinetempt mo ko. Walang ibang pupurihin kundi ang Panginoong Hesus lang, hindi ikaw. Mambihira ka. Kaya nga ang kaaway minsan tinetempt ka pag gutom. Tinetempt, alam niyo kung saan tinempt si Jesus nung nagfa-fasting siya in 40 days and 40 nights? Gutom. Tayo, di pa nga nag-fasting. You see, mga kapatid, that's why every one of us don't say na I'm matured enough na kaya kong i-overcome tong temptation.
Kaya nga ang pang-11 na commandments, thou shall not kumpiyansa, mga kapatid. Huwag kang magkumpiyansa. Huwag mong sabihin na leader ka na, pastor ka na, kahit sino ka pang tao, mga kapatid, meron kang temptasyon na parating. But the scripture says, provide us a promise every time that you resist the devil. Ang sabi ng James, he will flee from you. Kaso ang problema, hindi naman natin nire-resist. Second to the last, Ephesians chapter 3 verse, di ko pala nalagay ito. Jude 24:25, now unto him, ito pala yun, mga kapatid. Now unto him that is able to keep you from falling. Tama ba? Hindi ko nga nalagay, sorry. Jude 24:25, isulat nyo lang dyan, mga kapatid. King James Version, sabi ng Bible, now unto him, at tama nga, Jude nga to. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise, everybody say only wise, God our Savior be glory and majesty, dominion and power both now and forever. Kaya nga kung magpapasubject ka, mga kapatid, sa kaaway, mga kapatid, mapufall ka talaga doon. But if you, amen, allow God, mga kapatid, to move, amen, and resist the devil, and God is fully and willingly able to keep you from falling, na minsan hindi mo kayang hawakan, amen, na gusto mo nang bumitaw. But I tell you, if you let God hold your hand, then you will never fall, mga kapatid. Everybody say, let go. And let God. Minsan sa buhay, hindi lang laging kapit ng kapit. Kailangan matuto rin tayong bumitaw. Para matutunan niya rin kung ano ang halaga mo sa buhay niya. Why? Prodigal son, kahit gaano ka iniibig ng ama ang anak, hinayaan niya, mga kapatid, bitawan. Na-realize nung anak, umuwi. Nagutom din. Gutom lang din ang susi. Na-realize, mga kapatid. Now, let's continue, mga kapatid. Hindi lang yun that God is able to save you, to guard you, but also to cleanse you from sin, mga kapatid. Kaya kang patawarin ng Diyos, hugasan ang iyong kasalanan, mga kapatid. And ang guilt, mga kapatid, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ shed at the cross of Calvary, mga kapatid, tayo pinalaya ng ating Panginoon at lahat ng mga kasalanan ay nahugasan. We are sinners before, but now, mga kapatid, thank God for His saving blood. At tayong lahat, mga kapatid, ay pinalaya sa tanikala at pagkagapos. Last verse, mga kapatid, Ephesians 3 verse 20. Now, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus through all generations forever and ever. Amen. Now, let's stand, mga kapatid. I want to close this scripture. I want to close this, mga kapatid, with this scripture. That if you always find a way or solution sa iyong problema, lagi mong ilagay ang ating dakilang Panginoon. Why? If you need salvation, healing, and miracles, deliverance, answered prayers, or keeping us safe, or anumang pinag-alala mo na kayamanan dyan, or buhay, mga anak mo, kapamilya mo, asawa mo, mga kapatid, hindi mo kaya oras, 24 hours protection lang yan. But if you entrust to God, si Lord po ang bahala dyan, mga kapatid. Then Jesus Christ already provide us a safety. That these things, mga kapatid, hallelujah, are wonderful, yet remember that there are some blessings, amen, na minsan hindi natin nakikita at hindi natin na-appreciate nung wala tayong problema. Pero nung dumating ang problema mo, maraming mga bagay na hindi mo napansin noon na blessings, ngayon naging blessings sa iyo, mga kapatid. Why? Dahil minsan pinaparealize sa atin ng Diyos, mga kapatid, na ang pinaglingkuran mo ng ating Panginoon, hindi lang siya Diyos lang na nakatingin lang sa iyo, kundi siya ang Diyos na pinaglingkuran mo, kasama mo, at alam niya kung ano ang much better sa atin, mga kapatid. That's why God is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Huwag mong pigilan ang ating Panginoon sa mga gagawin at kaya pa niyang gawin sa buhay mo, mga kapatid. Kung kayang lilikha ng Diyos ang kalangitan at ang universe, mga kapatid, sa isang salita lang, mga kapatid, and same what God tell you is the promise, the spoken word na mula sa ating dakilang Panginoon. If God said He will bless you, then He will bless you, mga kapatid. Kapag sinabi ng Diyos, poproteksyonan ka niya, mga kapatid, and His divine blessings, then I tell you, you need to expect that God
God will bless you and protect you, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang sa iyong limitasyon, sa iyong iniisip, but higit pa doon sa iyo pong iniisip, mga kapatid. Kailangan mo lang gawin ay manampalataya ka at pagkatiwalaan mo lang ang Diyos sa proseso. Manatili ka lang sa iyo po sa kalooban ng ating Diyos, mga kapatid. Kahit man nahihirapan ka sa ngayon, tandaan mo, amen, mas okay na sa kalagayan ka na mahirap basta na sa kalooban ng Diyos. Because you serve a God, amen, na nakikita niya at kaya niyang gawin ang lahat, mga kapatid. The only thing that God sometimes put us in that level ay para turuan tayo magtiwala sa ating Panginoon. And remember that God that we serve, He is able to do exceedingly, abundantly, above all that we can ask or ever think. Anumang iniisip mo ngayon, mga kapatid, at anumang nasa puso mo, kapag ikaw nanampalataya sa ating Diyos at nagtiwala, ihigitan ng Diyos anumang bagay na sa iyo ngayon, mga kapatid. Just trust and believe God. Palagpakan natin ang ating Panginoon.